Mayroon siyang apat na malalapit na kaibigan sa paaralan, ang manyakis na si Bochun, Eho, isang batang lalaki na mas mature kaysa sa karamihan ng kanyang mga kaklase, Lao Sao, isang bastos na batang lalaki na mahilig sa basketball, at si Liao, ang komedyante na mahilig magpakita ng mga magic trick. Magkaiba sila ng karakter, pero may isang bagay silang pagkakapareho. Nagustuhan nilang lahat ang pinakamatalinong babae sa klase, si Shen Qiayi. Interestingly, ang hindi lang interesado sa kanya ay si Koteng, na sa tingin niya ay nagpapanggap lang siyang matalino. Ang apat na malalapit na kaibigan ni Koteng ay may iba't ibang paraan ng paglapit kay Qiayi. Madalas ipakita ni Liao ang kanyang kakaibang magic trick. Pinili ni Lao Sao na ipakita ang kanyang husay sa basketball. Gusto ni Bochun na dumiretso sa kanyang bahay at tumugtog ng plauta sa harap ng kanyang silid. Si Eho lang ang laging nagtatangkang lumapit sa kanya sa normal na paraan. Pero syempre, bigo ang lahat ng effort nila para mapalapit sila sa kanya. Sa klase, si Koteng at ang kanyang mga kaibigan, maliban kay Eho, ay laging naglalaro at hindi nakikinig sa kanilang guro. Hanggang isang araw, gumawa sila ng karumal-dumal na bagay at ginawa pa ito sa klase habang ipinapaliwanag ng guro ang aralin. Dahil doon, pinarusahan si Koteng sa kanyang hindi makatwirang gawa. Hindi lang iyon, diretsong pinakiusapan pa ng principal kay Qiayi na bantayan siya sa klase para hindi na maulit ang kanyang mga kilos. At para mas madali niya itong magawa, inayos muli ng prinsipal ang mga upuan sa silid-aralan, inilagay si Koteng sa harapan niya. Simula noon, naiinis na si Qiayi kay Koteng dahil sa pagbibigay sa kanya ng assignment na hindi sa kanya, at ipinapakita niya ito sa pamamagitan ng pag-abala sa kanya sa tuwing naglalaro ito sa klase. Pagkatapos, kapag kinukutya niya ang pagguhit ng kanyang matalik na kaibigan, si Ho Qiawei, lumapit ito upang pagsabihan siya na huwag nang abalahin pa si Qiawei. Ngunit ang saloobin ni Qiayi kay Koteng ay nagbago isang araw nang ang isang masungit na guro sa Ingles ay humiling sa mga estudyante na ilabas ang kanilang mga aklat-aralin. At kung sino ang nakalimot dalhin ang kanilang libro, pinatayo ang mga ito ng guro para bigyan ng parusa. Ngunit nang siya ay tapos ay tumayo upang sabihin ng guro kay Koteng na mag-asal palaka sa bulwagan habang nagbubuhat ng upuan. Masyado siyang nalilito at nabigla sa ginawa nitong pagsasakripisyo para sa kanya. Ngunit tila, ang kabutihang loob ni Koteng ay nagawang maantig si Qiayi. At pinasalamatan niya ito pagkatapos ng paaralan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga problema sa matematika na gagawin sa bahay. Alam niyang hindi maganda ang kanyang mga grado, kaya nilalayon niyang tulungan itong mapabuti ang kanyang mga marka. Sa kabutihang palad, sa wakas ay nais ni Koteng na dalhin ang takdang aralin sa bahay, kahit na sa una ay tumanggi siya. At ang mabuti pa, handa siyang subukan ang lahat ng takdang aralin, bagamat nang suriin ito ni Qiayi kinabukasan, marami siyang maling sagot. Kaya naman, ipinaliwanag niya ang tamang paraan ng pagsagot sa takdang aralin at hinihiling sa kanya na mag-aral muli sa bahay, na nagpapadama sa kanya ng hamon na gawin ito ng tama. Nahirapan pa si Koteng sa pag-aaral. Ngunit sa wakas ay nagbunga ang lahat ng kanyang pagsusumikap ng ipamahagi ng guro ang resulta ng pagsusulit. Ang kanyang mga marka ay hindi perpekto, ngunit ang mga ito ay medyo maganda, mas mataas kaysa sa nakasanayan niya. Hindi maaaring hindi nasiyahan si Qiayi sa kanyang improvement. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang sesyon ng pag-aaral ay tapos na. Malapit na ang mga pagsusulit, at iyon ang dahilan kung bakit inaanyayahan ni Qiayi si Koteng na mag-aral ng magkasama sa paaralan sa gabi. Bagamat nag-aatubili, hindi niya matiis na tanggihan ang alok nito dahil duwag pala ito. Bukod dito, kumalat ang balita na may mga vampira na gumagala kamakailan, kaya pakiramdam niya ay kailangan niya itong samahan. Gayunpaman, habang magkasama silang nag-aaral, biglang sinabi ni Koteng na marahil ay hiniling siya ni Qiayi na mag-aral ng magkasama dahil gusto siya nito. Ibinasura niya ang kalokohan nitong mga iniisip, sinabing hinding-hindi niya magugustuhan ang isang hangal na lalaki. Na-offend, hinamon siya ni Koteng na tumaya kung sino ang makakakuha ng mas mataas na marka sa pagsusulit. Kung manalo siya, dapat ilagay ni Qiayi ang kanyang buhok sa isang nakapusod sa loob ng isang buwan. Ngunit kung siya ang nanalo sa taya, gagawin ni Koteng ang anumang gusto niya. Nang walang pag-aalinlangan, tinanggap niya ang hamon dahil sigurado siyang hindi niya ito matatalo. At kaya, nagsimulang mag-aral ng mas mabuti si Koteng para makakuha ng mas magandang marka, kasabay na gumugol pa rin sila ng maraming oras sa pag-aaral ng magkasama. At dahil madalas silang magkasama, lumalago ang kanilang relasyon nang hindi nila namamalayan. Kasunod, ang mga mag-aaral ay kumuha ng